Ephesians chapter 6 verse 18. Ito yung sabi ng Panginoon. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Alam niyo po, salamat sa mga kapatid natin na napakasipag manalangin. Na yung ministry. Alam niyo po, dun sa mga lahigit lalo doon sa ating mga elderly, lalo doon sa ating yung mga physical na katawan ay medyo mahirap nang lumakad. Alam niyo po, napakahalagang ministry niyo na ipanalangin yung mga kapatiran. At isa ito, tuloy ito yung talagang nagbibigay ng kalakasan, yung manalangin. So, hindi pwedeng sabihin sa LCF, wala naman ako ministry, hindi naman ako available doon, hindi naman ako pwede doon. Ang Espiritu po ng Lord ay nagtuturo sa atin na manalangin tayo. Ipanalangin ang ating mga kapatid, panalangin ang takbuhin ng ating iglesia, ipanalangin ang ating gawain. Tala mo kapatid, yung gawain ng pananalangin, kailangan ka. Kabahagi ka. Kabahagi tayong lahat. Inuutusan tayo ng Panginoon na ipanalangin natin ang isa't isa to pray each other. Mga kapatid, yung panalangin, sabi doon, marahil yung iba't ibang kabutihan na pwede natin gawin sa ibang tao, pwede nilang baliwalain. Marahil yung pagsusumikap natin, pagpapakita, talaga na mahal natin yung iba, pwede nilang baliwalain. Pero alam niyo mga kapatid, isang bagay lang ang hindi pwedeng baliwalain ng kahit sino man. At isang bagay na kahit si Satanas hindi niya kayang halagan, hindi niya kayang hadlangan. Ano po yun? Ang tayo ay manalangin. Ang tayo ay ipanalangin natin yung ating kapatid. Alam niyo po, lahat ng bagay, sabi ko nga, pwedeng hadlangan ng iba. Pwedeng baliwalain. Pero yung pananalangin natin, yung pananalangin mo, napakahalaga sa Panginoon at hindi kayang hadlangan niya ng kahit sino man. So kapatid, napakahalaga at inutusan tayo ng Lord na manalangin. And ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Sa ikatlong dali lang po yung ating paksa. Sabi po ng salita ng Lord, we are perfectly designed by God not only to work together, not only to worship together, but dinisenyo tayo ng Lord to win together. Anong sabihin ng win? Magtagumpay. Disenyo ng Lord na ang Lucena Christian Fellowship ay magtagumpay sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Disenyo ng Lord, kapatid, na magtagumpay ka, na magtagumpay tayo. Pwede bang sabihin mo sa kalapit mo, kapatid, tagumpay ka na? Yan. Huwag ka lang matutulog. Kasi malamig, madaling baka hindi mo marinig. So, huwag ka lang matutulog. Kasi para tayo magtagumpay, sabi doon, yung hibong tutulog-tulog ay nalalampasan, naiwanan. So, tayo ay sama-sama binigyan ng Panginoon at tinalaga ng Panginoon para magtagumpay. Sabi ng Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Sabi doon, sa pag-ibig ng Diyos. Ang trouble ba? Yung hardship ba? Persecution ba? O kahirapan ba na ating nararanasan? Hindi. Alam niyo po, sa pagsunod sa Panginoon, marahil yung marami sa atin, alam po natin, alam ninyo, yung hirap na ating dinaanan bago tayo makarating dito.
Bali, salamat sa Panginoon na hindi tayo sa lugar na may aircon na, medyo malamig na, medyo komportable na. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, na andito tayo ngayon, yung mga problema kinaharap natin noon, bali bago tayo nagsimula, alam niyo yung hardship, alam niyo yung hirap, alam natin yung persecution na naranasan ng bawat isa. Pero ang katotohanan at hindi natin pwedeng itanggi, hindi kayang hadlangan ng anuman yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung ginawa sa atin ng Panginoon hanggang sa tayo narito ngayon ay isang patunay na walang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, yung victorious na buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi ng Korinto, ito familiar na verse sa atin. 1 Corinthians 15:58. Huwag tayong magsawa, huwag tayong maghinawa, sapagkat yung labor natin sa Lord is not in vain. Yung ginagawa natin sa Panginoon, kapatid, yung pagsusumikap mo, yung kahit nahihirapan ka, yung mga estudyante natin, labas, practice pa, yung lalo yung ating mga kananayan, yung mga nagbabible study natin mga kapatid. Hirap kaya. Tapos, pagdating, wala pa yung iba-Bible study. Naku, wala, nalimutan. Pero salamat sa Panginoon. Patuloy na ibinibigay ng kalakasan ng Lord. Patuloy tayong binibigyan ng lakas ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 8, verse 35, hayaan niyo pong basahin ko sa iyo. Sabi ng Lord. Yan, yung 37. Sabi ng 37. Hindi sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan ng pagmamahal na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman, alinmang nila ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, dinisenyo tayo, dinisenyo ka ng Lord na magtagumpay dahil sa Panginoon. Dinisenyo ang Lord, ang Lucena Christian Fellowship, sa kabila ng iba't ibang pagsubok na ating naranasan. Dinisenyo tayo ng Lord para magtagumpay ng sama-sama. Amen po ba? Amen. Sabi doon in Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, the Lord, the Lord, it will make happen. Sabi ng Isaiah 60 verse 22. Tutupad ang Lord sa kanyang mga pangako sa tamang panahon. Sa kanyang itinakdang pangalan in God's perfect time. Kapatid, kung sa mga oras na ito meron kang hinihiling sa Panginoon, marahil may mga kahilingan ka, marahil may mga problema ka, marahil may mga ipinapanalangin ka ng matagal na sa Panginoon at hindi pa dumadating. In God's perfect time, umasa ka't magtiwala. Yes, hindi lahat ng panahon ang tugon ng Lord sa ating panalangin ay yes. Hindi sa lahat ng panahon ang tugon sa atin ng Lord ay no. Pero asahan natin ang Lord. Nakikita ang laman ng ating puso. Nakikita ng Lord kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Nakikita ng Lord kung ano yung pinapanalangin mo ngayon. And His perfect time. Umasa ka kapatid at magtiwala. According to His will, gagawin niya yung mga bagay na hinihingi mo kung ito'y kanyang kalooban. And lastly, mga kapatid,
gusto ko pong ipakita yung ating tema. Salamat. Salamat po doon sa mga kapatid natin na nagbigay ng mga para sa ating team ng anniversary. Alam nyo po, sa lahat nagbigay ng tema, maging yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Congratulations. Lahat po kayo nanalo. Panalo kayong lahat. Panalo tayong lahat. Kasi yung temang ginawa ninyo na napakaganda, pinagsama-sama natin. Parang sa tema natin, gusto kong i-share sa inyo yung tema natin ngayon. Sabi doon sa t-shirt, actually, hindi ako nagpo-promote, pero may t-shirt yata pinagawa. So, sa temang meron tayo, one God, one mission, one vision. Ito po yung tema natin na tatakbuhin ngayong isang taon. Ito po yung tema natin sa anniversary. Nung pinagsama-sama po natin yung mga temang ibinigay po ninyo, ito po yung ating nakita. One God to proclaim. One mission to attain na dapat natin abutin. Ang ibahagi ang salita ng Panginoon. To seek and save the lost. At yung vision natin, one vision to claim. I-claim natin sa Panginoon na yung pangarapin meron ang Lucena Christian Fellowship na dahan-dahan ang ipinapakita niya sa atin ay gagawin pa niya through the fullness ng kanyang biyaya na pinararaan sa atin. So mga kapatid, para sa ating tema, one God. Meron tayong iisang Diyos. Meron tayong iisang misyon. Meron tayong iisang vision. Matatakbuhin. At ito yung sama-sama nating ipagkakatiwala sa Panginoon. Sama-sama nating lalakaran. Kapatid, kasama ka sa paglakad na yun. Hindi mo sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, kasama ka. Yan. Kasama ka, kapatid. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Hindi. So, kasama ka. So, tandaan natin. Kasama ka. Kasama tayo. Mahalaga ka sa takbuhin ng Lucena Christian Fellowship na ating nilalapit sa Panginoon. And then conclusion mga kapatid, marahil bilang aplikasyon sa ating salita ng Lord na ating binasa. Mga kapatid, we want to strengthen our relationship as brethren. Bilang magkakapatid sa Panginoon, dapat nating maunawaang kailangan nating humakbang. We need to work together as one body. We need to worship together as one soul and spirit. And we need to understand na dinisenyo tayo ng Lord ang NCF to win together. Tayo po ay tagumpay na dahil sa Panginoon. Kaya kapatid, kasama ka sa takbuhin ito. Tandaan natin po yan. Kung nais natin na magkaroon ng maayos na relasyon, alalahanan natin